Hi everyone! Isang napakagandang umaga sa inyong lahat. In Japanese, it's Minasang Ohayo Gozaimasu. In India, it's Abha Suparbarat. In Singaporean, it's Silamat Hari Simwa. Ngayon, ang tatalakayin natin ay patungkol sa Indian literature, Japanese literature, at Singaporean literature. Ang Japanese ay mayaman sa iba't ibang tradisyon sa panitika na nagmumula sa mga siglo na ang nakalipas, kabilang ang iba't ibang anyo tulad ng tula, prosa at dula. Isa sa mga kilalang genre ng panitikang Hapones ay ang haiku, isang anyo ng tula na kilala sa pagiging maikli at pagtuon sa kalikasan. Si Matsubasho, isang kilalang haiku poet mula sa panahon ng Edo, ay tinuturing na isang dalubhasa sa anyong ito. Sa larangan ng mga nobela sa Hapon, ang mga akda tulad ng The Tale of Genji ni Murasaki Shikibu na itinuturing na unang nobela sa mundo, at Kokoro ni Natsumi Soseki, ang isang modernong klasiko na sumasalamin na ang tema ay tungkol sa pag-ibig at kalungkutan, ay nakuha ng internasyonal na pagkilala. Kabilang na din ng panitikang Hapones ang mga makabagong may akda tulad ng Haruki Murakami na kilala sa kanyang surreal at existential na mga nobela tulad ng Norwegian Wood at Kafka on the Shore na nagbibigay saya sa mga mababasa sa buong mundo. Sa kabuuan naman, sumasalamin ang panitikang Hapones na natatanging kultural na pamana, halaga at mga alalahanin ng lipunan na ginagawang isang kahanga-hanga at mahalagang bahagi ng pandaigdigang panitika. Ang Indian literature daw ay isang malawak na lupain sa Timog Asia. Umaabot daw ito mula sa Himalayan, sa bundok timog hanggang sa dulo ng isang malaking peninsula na umaabot mula sa labas patungo sa karagatan ng India. At ito din ay kilala bilang the land of prayer. Ang mga unang panitikang Indian ay batay sa kabanalan. Si Arvind Adigan naman ay isang Indian na manunulat na nanalo ng Man Booker Prize noong 2008 para sa kanyang nobela na The White Tiger. At si Arvind Adiga naman ay ipinanganak noong Oktubre 23, 1974 sa Madras, India noong 1974, at bagyang lumaki daw siya sa Australia at nag-aral siya sa panitikang English ng Columbia at Oxford. Ang pinakasikat at napaka-influential na literature ng India ay ang epic story ng Ramayana at Mahabharata. Ang Ramayana ay isang sinaunang sangkret na epiko batay sa Valmiki at isang mahalagang bahagi ng Hindu canon. Binubuo ito ng 24,000 kabanata at nagsasabi sa kwento ng isang prinsipe, si Rama ng Ayodhya, at isang babaeng nangangalang Sita na pinatay ng isang demonyo. Si Ravana ang mga karakter kabilang sina Rama, Sita, Lakshmana, Bharata, Hanuman at Ravana ay kabuluhang sa kultura at kasaysayan ng India. Ang Mahabharata ay isang sangkret na epikong tula sa isinusulat ng pagitan ng 300 BC at 300 AD ni Veda Vyasa na kilala rin bilang Krishna. Ito ay isang makabuluhang kwento ng India dahil sa koneksyon nito sa Bhagavad Gita, isang banal na teksto tungkol ng Krishna at Arwana. Ang Mahabharata ay 1.8 milyon salita ang haba at inuugnay sa epikong kalikasan nito at sa mga kwento ng mga tauhan nito. Singaporean literature. Ang panitika ng Singapore ay isang mayamang tapisaya na sumasalamin sa magkakaibang kultura na pamana at karanasan ng mga tao ng Singapore. At ngayon, narito ang ilang mahahalagang aspeto ng Singaporean literature. Una, multiculturalism. Ang kadalasang ginagamit na tema nito ay patungkol sa multiculturalism, pagkakaiba at komplikadong pamumuhay ng lipunang maraming lahi.
Pangalawa ay language. Mayroong 4 na lingwaheng kadalasang ginagamit sa Singaporean literature, at ito ay ang English, Mandarin, Malay, at Tamil. Ngayon naman tatalakayin natin ang tinaguriang founding father ng Singaporean literature. Ito ay si Edwin Nadason Tombo. Si Edwin Tombo ay isang mataas na maimpluwensyang makata, akademiko at literary figure ng Singapore. Kung nais niyong pumunta ng Singapore, ay narito ang ilang mga bagay na kailangan niyong iwasan. Una, chewing gum. Pangalawa, spitting. Pangatlo, littering. At pang-apat ay dancing at a counter or table at a bar. At kung papasok ka naman sa isang secret place, ay meron kang kailangang sundin na certain rules. Una ay take off your shoes before entering a mosque or a temple. Pangalawa ay wash your feet, hands before entering a Hindu temple. Pangatlo ay dress properly. And lastly, do not eat inside the mosque or temple. Narito ang mga tradisyonal na kasuotan ng mga babae at lalaki ng Singapore. Ang tradisyonal na kasuotan ng mga babae ay baju kurung na kadalasang sinusuot tuwing Biyernes. Ang tradisyonal na kasuotan naman ng mga lalaki ay salwar kurta at dhoti o akan. Ang bansang Singapore ay may kinikilalang 5 relihiyon. Ito ay Buddhism, Islam, Christianity, Taoism at Hinduism.